Hello mga mom and sir! Welcome po kayo sa aking channel, ang Mom Flourish Channel. For today's video, pag-usapan natin ang isang bagay na binili ni Papa Dins TV sa mga kagwangs. Kung ano yung special na bagay na yan, special na bagay na binili ni Papa Dins sa mga kagwangs, wait lang po muna. Siyempre, gusto ko lang po munang maglambing muli sa inyo na kung hindi pa po kayo nakaka-subscribe sa aking munting channel, paki-subscribe naman po at paki-like naman po kung inyong naibigan ng ating kwentuhan. Siyempre po, patuloy pa rin po tayo sa pagsuporta sa Ka-Business Official at kung hindi pa po kayo nakaka-subscribe kay Ka-Business, paki-subscribe naman po kasi konting-konti na lang siya ay magkakalahating milyon na. Sana po, bago dumating ang kanyang birthday next month, ay ma-hit na niya ang kalahating milyong subscribers. Ganon din po si Papa Dins, konti na lang din po at magto 200k na. Ganon din po ang Ka-Business Family, ang mga kagwangs at ang mga kasamahan ko reactors. Marami po salamat sa inyong patuloy na pagsuporta sa aming mga channel. Ayan. Ano po ba yung mahiwagang bagay na binili ni Papa Dins para sa mga kagwangs? So, alam ko yung mga nakapanood nitong vlog na ito ni Papa Dins, alam na tinutukoy ko, iyan nga ay ang Bandy Clock. O, bakit may Bandy Clock? Para namang empleyado yan na kinakailangan pang mag-Bandy Clock, no? Yan ang mga sasabihin ng mga, alam mo na, yung mga bashers, yung mga ewan, yung mga ewan. So, ako naman po noon pa, gusto ko na talagang i-suggest kinaka-business. Kasi, bagamat hindi naman nila diretsyahan sinasabi, pero pag napapanood ko sila, minsan may mga parinig sila, di ba? And nito ngang, di ba, na naringgan ko doon sa vlog ni Papa Dins na bagamat hindi bumababa si Papa, especially nung mga panahong may sakit si Ka-Business, no? Sabi niya, bagamat hindi bumababa si Papa, alam niya kung ano ang nangyayari dito sa baba. Yun pala naman may CCTV. Pero sabi nga ni Papa Dins, hindi mubra ang CCTV. Ano yun mga kagwangs? Wala kayong pakiramdam? So, kaya nga itong si Bay Papaya nakapagsalita nun, di ba? Dahil nga sa tanghali na, parang wala pang natatrabaho. Though, alam natin na mali yung paraan ni Bay Papaya, pero alam natin may punto doon si Bay Papaya. Mali nga lang yung kanyang paraan ng pagsasalita. At salamat naman doon sa mga nag-comment doon kay Bay Papaya kasi nung nagsalita si Bay Papaya dyan sa vlog ni Papa Dins, malumanay na siya, no? Sabi kasi dyan ni Bay Papaya, dyan nga sa mga kagwangs kasi, hindi na kinakailangan dapat kukusan. May kusa, no? Dapat nagkukusa. Ang problema, yung iba, hindi naman lahat ng mga ibang kagwangs na hindi nagkukusa. Nagpapakiramdaman. Actually, itong tatlong hindi na obligadong magpunta sa Ka-Business House dahil may mga maayos naman ang sweldo sa YouTube. Si Bay Papaya, si Intor, tsaka si Buknoy. Sila yung tatlo na napansin ko, no, na masisipag ng mga kagwangs, na may mga pagkukusa talaga. Silang tatlo talaga, no? Especially itong si Bay Papaya, nung hindi pa siya nagkakasakit. Makikita mo talaga, no? Especially ng mga panahong kasagsagan ng mga misyon nila. Talagang masipag. Si Buknoy din, napansin ko siya nung pagka may nililinis, no? Talagang siya yung unang kumukuha ng walis, naglilinis siya. Napansin ko rin niya, kapansin-pansin nung yung maruming bahay na beneficiary na umalis, si Nanay Gina ba yun? No, yung nadatnan nila yung bahay, ang kalat, ang dumi, talagang siya, linis siya. Kahit yan, sa Big Falcon, di ba, yung huling vlog ni Buknoy, di ba, hindi lang naman siya yung kagwang na nakatira dyan, pero siya yung talagang nakapansin na, yung, anong tawag dito, yung masukal na kapaligiran, na bakuran, alam naman natin na si Buknoy ay may sakit yan. And hindi basta-basta yung sakit niya, bawal mapagod. So sana, tulungan si Buknoy. Kasi ang Big Falcon naman ay, ang pagkakaalam ko, hindi lang naman siya ang titira dyan, di ba?
ang halos lahat ng kagwang syata ay diyan titira, no? So, ayun na nga, no, balik tayo dun sa binili ni Papa Dins, ito nga yung Bandit lang. Yun na nga, binili niya yan para recorded na. Recorded na yung pagpasok. Kasi, ano na eh, parang, tama ba sabihin kong talamak na yung pagpasok ng late, no? At saka, nung ano, it's good thing, nung tinanong sila ni Papa Dins, ay yung mga salobin nila tungkol sa pagkakaroon ng Bandit Club, eh, positibo naman ang kanilang mga sinabi na okay sa kanila yan, lalong-lalo na para kay Mrs. Ka-Business. Kasi nga, medyo nahihirapan si Mrs. Ka-Business pag oras ng sweldo kasi yung mga iba hindi natatandaan kung kailan sila na late, natatanungan pa kung kailan sila nag-absent, at least yan, recorded yan. At bukod dun, yung bandit clock na yan ay magsisilbing ano yan parang record nyo pwede kayong matuto dyan sa bandit clock na yan di ba? Yung sense of responsibility, sense of punctuality, di ba? Ewan ko na lang kapag ganyan may bandit clock, sige pa rin kayo, patuloy pa rin kayo sa sa pagpasok ng late. Kasi, reflection sa inyo yan dahil sa oras ng sweldo, ay madali nang makita sa pagbablog. At tulad nga sinabi ko, reflection sa inyo yan, may mga tagapanood, maaaring yung mga sponsor na, lalo na, lahat kayo may YouTube na, ay maaaring tabangan yan dahil sasabihin, ay, tamad, laging late. Ay, tamad, laging absent. Pero yung pag-absent naman, syempre, alam naman natin na kapag mag-absent kayo, magpapaalam kayo, siguro, ibang usapan yung basta nagpaalam kayo kay naka-business, di ba? So, ayan nga, sabi nga ni Papa Dins, talagang dapat nang gawin, di ba? Dapat nang gawin. And, tanong ko lang, kailan ba, malinaw ba sa mga kagwangs kung anong oras sila dapat na sa ka-business house? Anong oras sila dapat nag-work? Kasi, di ba, halimbawa, maaga nga silang papasok, no? Ito, nabasa ko rin doon sa isang comment Maaga silang papasok, halimbawa, alas 7 o wala pang alas 7, wala pang 8, nandiyan na sila. Paano kung wala pang gagawin? Di syempre, ang tendency niyan, nandiyan sila magkukwentuhan or magsa-cellphone, di ba? Or kaya naman, kinakailangan pa bang intayin si Vera o si Tita Dada para, kumbaga yung pagkain sa almusal, intayin pa ba o pwedeng silang kagwangs, no? Kung sino yung maunang dumating at wala pa si Vera, lalo na di ba si Vera sakitin, madalas siya nakakapag-absent. Pwede bang sila na yung magkusang magluto? Kasama ba yun sa kanilang work? Or talagang para kay Vera at kay Tita Dada lang yan, ano? So, sa bagay ngayon, hindi na masyadong pag-uusapan yung pagluluto kasi andyan na si Istong Si Istong talaga, yan ang kanyang talent, ang magluto, no? So, yung ganun. At saka, sana Papa Dins, no, i-meeting mo na ang mga kagwangs. Talaga, specify mo na talaga kung ano yung mga dapat tumbukin na. Although sinasabi ni Bay Papaya na dyan nga, sa ka-business house, walang inuutusan, dapat hindi inuutusan, dapat nagkukusa na, pero wala di ba? Hindi na nangyayari yun. Na-stress pa kayo or na parang baka mamaya sama ang pananob. Mas maganda siguro kung sino ba ang gagawa nitong magwawalis ng bakuran? Anong oras ba dapat walis na ang bakuran? Anong oras ba dapat nag-start na maglinis ng sasakyan? Yung ganun ba, para although maganda yung ganun na sinasabi ni ka-business, madami na madami na ang kagwangs. Meron talaga dyan na nagpapakiramdaman. Kasi trabaho yan di ba? Dyan kayo nasusubok, hindi nga kumbaga hindi nga nag-work yung ganun So, sana, bigyan na talaga sila ng trabaho. Tsaka yung paghugas ng pinggan, kay Vera ba yan? Kasi kung hindi naman, sana, bigyan na lang talaga. Bawa, Monday, kay ganito to, Tuesday, kay ganito to. Yan. Pero yung paglilinis, pangkalahatan, no? So, yun ang ibig ko sabihin, meron talagang specific, no? Na work sila, specify talaga kung anong oras darating, kung eto dapat 8 to 9, dapat nakakain na kayo, nakapahinga na kayo, dapat yun nag-start na kayo mag-work. Kasi after naman ng mga ganun, wala na silang gagawin, di ba? Pero na lang kung may mission, di ba? Diyan sa mission sila maggagawa
'di ba, magbubuhat, 'di ba, or mag-good vibes, magpapasaya. Sa bagay, ang vlog naman nila ay nakadepende 'yon kung ano yung, sasabihin ni ka-business. So, ayun lang naman ang aking munting suggestion, ano. And, but siyempre, alam naman natin na ka-business knows well, lalong-lalo na pagdating sa kagawans. Ayan. So, with that, mga ka-business, wala na po akong may dadagdag. Kayo po, kung meron pa kayo may dadagdag, paki-comment na lang po sa ating comment section. Ingat po tayong lahat, and God bless. Ka-business, business ka-business.